The Mysterious Intern. Kabanata 62. Nurse Olga. Oh. What a coincidence. Pagkatapos ng isang round ng inspection sa inpatient ward, babalik na sana si Brian Ye sa klinik para magtrabaho matapos suriin ang ilang pangunahing pasyente. Kakalakad pa lang niya papunta sa pinto ng elevator nang mabangga niya si Nurse Olga Su na nakaharap. Matapos ang bahagyang pagkatulala, ngumiti si Nurse Olga at binati siya. Dr. Brian. Hindi inaasahan ni Nurse Olga na makikilala niya si Brian Ye, at pagkatapos ng bahagyang pagtigil, binati niya si Brian Ye ng komplikadong ekspresyon. Bumabuti na ang kalusugan ng ina mo, tama ba? Tumingin si Brian Ye sa direksyon na papababa ni Nurse Olga, at biglang naalala na ang ina nito ay na-hospital pa rin sa departamento ng digestive surgery, at nagtanong na may pag-aalala sa kanyang mga mata. Mabuti naman po, salamat Dr. Brian sa iyong pag-aalala. Sa pakikinig sa tanong ni Brian Ye tungkol sa kanyang ina, hindi mapigilan ni Nurse Olga na magpakita ng pasasalamat. Pagkatapos ng operasyon, mas mabuti na ang kalagayan ng kanyang ina. Ang susunod na hakbang ay ang proseso ng paggaling. Sa loob ng ilang araw, dapat na siyang ma-discharge at tumanggap ng rehabilitasyon sa bahay. Ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis na gumaling ang kanyang ina at nakakuha ng napapanahong paggamot ay nadiskubre ni Brian Ye ang mga sintomas ng kanyang ina sa tamang panahon. Mabuti naman. Naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ang ina mo. Maglalaan ako ng oras para bisitahin siya kapag may pagkakataon ako. May bakas ng guilt sa mukha ni Brian Ye. Mula nang dalhin siya ni Dr. Thomas Wang upang makita ang ina ni Nurse Olga noong araw ng laban, naging abala siya sa mga nakaraang araw, at hindi man lang niya ito binibisita. Nakalimutan pa nga niya kaya medyo nakonsensya siya. Ayos lang po, alam ko po na si Dr. Brian ay abala sa iyong trabaho, at lubos akong nagpapasalamat para dito. Isang dampi ng pasasalamat ang bumungad sa mukha ni Nurse Olga. Ngumiti si Brian Ye at hindi nagsalita. May mga bagay na hindi na kailangang sabihin, gawin mo na lang. Sinulyapan niya si Nurse Olga na nakasuot ng damit pang trabaho. Nurse Olga, kailangan ko nang umalis, malapit na akong bumalik sa trabaho. Dr. Brian. Tumingin si Nurse Olga kay Brian Ye na aalis na, at pagkatapos mag-alinlangan habang nakadikit ang mga labi, tinawag pa rin niya si Brian Ye. Nurse Olga, may iba pa ba? Huminto si Brian Ye at tumingin kay Nurse Olga. Actually, hindi mo po kailangang pumili ng Donghai Restaurant para mag-treat ng mga bisita. Sa tingin ko po, ang Zhuoxianlo ay mas maganda. Maingat na inayos ni Nurse Olga ang kanyang wika. Si Brian Ye ay magti-treat, ang grupo ng trabaho ay dumating na, at si Brian Ye ay nagpadala rin sa kanya ng isang formal na mensahe ng imbitasyon, natural na hindi alam ni Nurse Olga. Ayaw na niyang magsalita pa tungkol sa ganitong bagay. Kung ito ay binago sa dati, baka mapangiti pa rin siya ng palihim, iniisip na umorder ng ilang mas mamahaling pinggan habang kumakain at naghihiganti kay Brian Ye. Ngunit ngayon, ano man ang mangyari, si Brian Ye ay maituturing na tagapagligtas ng kanyang ina. Hindi niya talaga kayang panoorin si Brian Ye na mahirapan sa gastos. Bilang isang batang babae na lumaki kasama ang kanyang ina at tumulong sa gawaing bahay mula pa noong bata pa siya, alam na alam ni Nurse Olga kung gaano kamahal ang mga pagkain sa Donghai Restaurant. Sa isang restaurant tulad ng Zhuoxianlo, kahit na i-order ang ilan sa mga pinakamalaking pagkain, ibig sabihin, ang topping ay karaniwang nakikita, ngunit ang mga seafood restaurant tulad ng Donghai Restaurant ay parang bottomless pit. Ang presyo ng lahat ng uri ng seafood ay katawa-tawa na mahal, hindi banggitin, at mahirap kontrolin kapag nag-order. May kumakain ng isang partikular na uri ng seafood na napakasarap, at kailangan mong mag-order ng isa pa. Sa oras na iyon, kung ang mga tao ay patuloy na nag-order ng mga bihirang seafood na nagkakahalaga ng ilang daang yuan bawat kilo, magkano ang magagastos sa pag-aayos ng mga dahon? At saka, ang seafood ay hindi sulit na kainin. Para sa ilang kilong shellfish, ang karne sa loob nito ay maaaring mas mababa sa ilang tail. Maaaring tapos na ang isang tao at isang chopstick sa isang malaking mesa. Inimbitahan ni Brian Ye ang napakaraming kasamahan at hiniling sa kanila na dalhin ang mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan. Magkano ang magagastos para sa pagkain na ito? Magkano ang sweldo ni Brian Ye? Sa makatuwid, pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali si Nurse Olga, nagpasya siyang paalalahanan si Brian Ye. Nadama niya na si Brian Ye, bilang isang bagong kasamahan, ay hindi magkakaroon ng problema sa pag-imbite sa kanila sa hapunan, ngunit ang mga detalye ng Zhuoxianlo ay ganap na sapat.
Hindi na kailangang gumastos ng malaking halaga para pumunta sa ilang East China Sea restaurant. Tulad ni Dr. Cheng, naramdaman din niya na ang pinili ni Brian Ye ay magiging masyadong mahal, lalo na nang sinabi niya sa grupo na salubungin ang mga miyembro ng pamilya at mga kaibigan na sumali, siya ay ganap na nahihilo. Okay lang po, since everyone likes Donghai Restaurant, let's go to Donghai Restaurant. Tsaka nakapag-message na ako at hindi madaling magpalit. Pero anyway, thank you Nurse Olga. Si Brian Ye ay nagpapasalamat at totoo. Alam niyang para sa ikabubuti niya si Nurse Olga at gusto niyang makatipid ng pera. Kung hindi niya alam noon na gusto ng lahat ang Donghai Restaurant, siguro tatanggapin niya ang mabait na pangungumbinsi ni Nurse Olga, pero ngayon alam na niya na gusto ito ng lahat. Pumunta ako sa East China Sea Restaurant, natural na imposibleng magbago ang isip ko sa ganoong kaliit na halaga. Kung ikukumpara sa pagpapasaya sa lahat, talagang nadama ni Brian Ye na ang maliit na pera na ito ay wala. Oo. Nang makita ang pagpupumilit ni Brian Ye sa kanyang sariling opinyon, hindi mapigilan ni Nurse Olga na bahagyang sumimangot. Sa kanyang opinyon, ang aspetong ito ng mukha ay walang halaga kumpara sa aktwal na pera. At saka, kahit magpalit ng bibig si Brian Ye, pakiramdam niya ay may problema ang opisina. Karamihan sa aking mga kasamahan ay maiintindihan, pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na si Brian Ye ay hindi isang mayamang tao. Kaya lang, nakita niya ang pagmumukha ni Brian Ye, na para bang nakapagdesisyon na siya, kaya hindi na niya ito kinumbinsi pa, mahinang sabi. Anyway, sinabi niya lahat ng dapat sabihin. Responsibilidad ni Brian Ye na magpasya kung ano ang gagawin. Dahil kailangan niyang gumastos ng malaki, hayaan mo na siya. Hindi sapat ang relasyon nila ni Brian Ye. Para sa kung ano ang inaalala niya. Nurse Olga, please come by then. Ngayong nabanggit na ang imbitasyon, muling taos-pusong nagpaabot si Brian Ye ng imbitasyon kay Nurse Olga. Kung walang hindi inaasahan, pupunta ako. Tumango si Nurse Olga. Ang ganitong uri ng hapunan ng kasamahan, at inimbitahan siyang muli ni Brian Ye, kung walang espesyal na dahilan, handa pa rin siyang lumahok. Kung gayon, hihintayin ko si Nurse Olga at ang lahat ng aking mga kasamahan na dumating. Nang marinig ang pagtanggap ni Nurse Olga sa imbitasyon, ngumiti si Brian Ye at nagpaalam kay Nurse Olga at lumingon sa elevator. Ano ba yan? Wala akong pera, kaya kailangan kong mamatay. Nang makita ang umalis na likod ni Brian Ye na nawala sa kanyang paningin, muling kumunot ang mga kilay ni Nurse Olga, talagang hindi niya gusto ang ugali ni Brian Ye, at naramdaman na ang pag-uugaling ito ay masyadong hangal. Kalimutan ito, ang mga tao mismo ay walang pakialam sa pera, kaya bakit ako mag-abala tungkol doon at makaramdam ng masama para sa kanya. Matapos mag-isip ng ilang sandali, umiling si Nurse Olga at lumingon sa direksyon ng nurses station. Nang lumingon siya, hindi niya napigil ang kumagat sa kanyang puso, pakiramdam na siya ay gumagawa muli ng hindi kinakailangang pangangalaga sa iba. Mukhang kailangan ko na talagang humanap ng pagkakataon para makapagpaliwanag sa kanila, kung hindi, mananatili ang hindi pagkakaunawaan. Pagbalik sa consulting room at pag-upo, umupo si Brian Ye sa upuan, na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Nang makausap siya ni Nurse Olga Su, walang naramdaman si Brian Ye. Ngunit pagbalik mula sa inpatient department patungo sa klinika, pagkatapos makatanggap ng 3 tawag sa loob lamang ng mahigit 10 minuto, sa wakas ay naramdaman ni Brian Ye na may mali. Ang mga tumawag ay pawang mga kasamahan na may mas malapit na relasyon sa kanya. Pareho silang sinadya ni Nurse Olga. Nag-aalala sila na nagsasayang siya ng pera at pinayuhan siyang huwag pumili ng Donghai Restaurant. Iminungkahi nila ang Zuaxianlo na mas abot kaya. Sa pagharap sa mabubuting paalala at panghihikayat ng mga kasamahang ito, hindi napigilan ni Brian Ye na makonsensya at maantig. Pinili niyang bumili ng maliit na QQ car, gusto lang talaga niyang guminhawa ang buhay, ngunit hindi niya inaasahan na makaakit ito ng atensyon at naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan. Gamitin mo na lang ang pagkakataong ito para magpaliwanag sa kanila. Gumawa ng desisyon si Brian Ye sa kanyang puso. Isang bell symbol. Nang isantabi ni Brian Ye ang lahat ng kalat at binuksan ang computer para simulan ang trabaho sa hapon, biglang tumunog ang telepono sa desktop. Director Wang, hello. Sa pagtingin sa caller ID, mabilis na sinagot ni Brian Ye ang tawag. Brian Ye, magkakaroon ka ba ng piging para sa iyong mga kasamahan sa Donghai Restaurant? Dumiretso si Dr. Thomas Wang sa paksa, direkta at totoo. Opo, Direk Wang, naghahanap ako ng oras para kausapin ka tungkol dito. Dahil iniisip kong makipag-potluck sa mga kasamahan, natuwa ang lahat, hindi ko kayo inimbitahan bilang mga pinuno.
Kayo ni Vice Dean Manuel Zhao, plano kong imbitahan kayong mag-isa sa ibang araw. Nang marinig ni Dr. Thomas Wang na binanggit ang piging, inisip ni Brian Ye na siya ang sisisihin ni Dr. Thomas Wang, at mabilis na ipinaliwanag. Sa pagpapadala ng text message ng imbitasyon sa umaga, nag-alinlangan din siya kung aanyayahan sina Dr. Thomas Wang at Vice Dean Manuel Zhao. Pagkatapos pag-isipan, nagpasya siyang ilagay sa likod ang dalawang leader. Noong una, pakiramdam niya kapag nagkikita ang kanyang mga kasamahan ay may naroroon siyang pinuno, baka maging maingat ang kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda, pakiramdam niya ay pamilyar sa kanya sina Dr. Thomas Wang at Vice Dean Manuel Zhao. Mas tapat ang pakikipag-usap kung sila ay inanyayahan ng mag-isa. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhang bagay, kailangan mo lang magsaya, pero bakit Donghai Restaurant ang pinili mo? Baka sa tono ni Dr. Thomas Wang ang pagkabalisa at pag-aalala, alam mo bang napakataas ng konsumo sa Donghai Restaurant na ito, bakit mo sasayangin ang perang ito? Kumain ka sa Zuoxianlo noong nakaraan. Hindi ba ayos lang? Nalaman lang ni Dr. Thomas Wang ang tungkol sa treat ni Brian Ye nang magising siya at pumasok sa trabaho nang marinig niyang pinag-uusapan ng mga kasamahan ang tungkol dito. Bagamat nasa WeChat group din siya ng Department of Respiratory Medicine, hindi niya gaanong ginagamit ang WeChat. Matapos marinig ang balita, hindi maiwasan ni Dr. Thomas Wang na mabalisa. Maliit lang ang sweldo ni Brian Ye. Bagamat tinatangkilik niya ngayon ang pagtrato sa antas ng Deputy Director, ito ay lampas lamang ng kaunti sa 8,000 sa isang buwan, kasama ang mga gantimpala sa pagganap sa trabaho at iba pa, kung magkakasama ito ay higit lamang sa 10,000. Nasaan ang Donghai Restaurant? Iyon ay isang sikat na lugar upang gumastos ng pera tulad ng tubig. Hanggat kaunti lang ang sweldo ni Brian Ye, natatakot ako na pagkatapos kumain, 2 o 3 buwang sweldo ay mawawala. Huwag mong sabihing Brian Ye, si Dr. Thomas Wang ang hindi nang ahas na sabihin na pupunta siya doon para mag-treat. Director Wang, alam ko po ang inyong kabaitan, ngunit kara-rating ko lang sa departamento, salamat sa pagmamahal at pag-aalaga ng aking mga kasamahan, kaya gusto kong hilingin sa aking mga kasamahan na kumain ng mas mahusay. Nang marinig na wala si Dr. Thomas Wang dito para tanungin siya ngunit nag-aalala na gumagastos siya ng pera, at ang pakikinig sa balisang tono ni Dr. Thomas Wang ay halatang nag-aalala talaga sa kanya, hindi ko maiwasang makaramdam ng kilabot at pagkakasala. Tama na ang Zuoxianlo na iyon. Si Dr. Thomas Wang ay balisa at totoo. Sa kaso ni Zuoxianlo, halos 10,000 yuan ang maaaring bayaran, iyon ay, isang buwang sweldo, na medyo katanggap-tanggap pa rin. Bakit pumunta sa Donghai Restaurant para suportahan ito? Director Wang, nasabi ko na po, at hindi ko na ito babaguhin sa pagkakataong ito. Sa susunod mas magiging matipid na po ako. Mabilis na sabi ni Brian Ye. Hoy, Brian Ye, ano ang sasabihin ko sa iyo? Sabi ko sa iyo, kahit na ito ay isang treat, hindi mo kailangang hayaan silang dalhin ang lahat ng miyembro ng pamilya. Nang marinig ang ibig sabihin ni Brian Ye, hindi napigilan ni Dr. Thomas Wang na itapak ang kanyang paa ng palihim, na parang ayaw niyang magbago ang isip. Director Wang, huwag na po nating gawing halimbawa, okay po. At magtiwala po kayo, alam ko po sa puso ko na hindi ito magiging gulo, at hindi ko po kayo iimbitaha sa mamahaling restaurant. Humingi muli ng tawad si Brian Ye kay Dr. Thomas Wang nang may paghingi ng tawad. Hay! Bahala ka! Kung kulang ang pera mo, tandaan mo kapag nagbabalik tanaw ako, marami pa ako, pero pwede kitang hiramin ng panggasto sa buhay. Nang makitang nakapagdesisyon na si Brian Ye, bumantong hininga si Dr. Thomas Wang at tumigil sa pagsasabi ng anuman, ngunit nang ibaba niya ang telepono, bakas pa rin sa mukha niya ang pagsisisi at kawalan ng magawa. Naramdaman pa rin niya na masyadong impulsive ang ugali at desisyon ni Brian Ye. At tulad ni Nurse Olga, naramdaman din niya na si Brian Ye ay masyadong nagil-iligtas sa mukha at napakahirap suportahan. Naramdaman din niya na ngayong lumakad na si Brian Ye upang baguhin ang kanyang bibig, hindi isang malaking problema ang magpalit ng lugar, at hindi dapat siya masyadong sisihin ng lahat. Kaya lang hindi mapunasan ni Brian Ye ang mukha na ito. Nako! Kung tutuusin, napakabata pa nito. Ang mga kabataan ay mabuti sa mukha. Si Brian Ye ay napakabihirang sa ibang aspeto, ngunit sa bagay na ito, hindi pa rin niya maalis ang kabastusan. Kalimutan ito, ang mga kabataan ay dapat na itapon tungkol dito. Well, tumingin sa likod at tingnan kung maaari mong bigyan siya ng higit pang mga bonus o isang bagay. Nag-isip sandali si Dr. Thomas Wang bago niya naisip ang kanyang isip, at umiling upang ipagpatuloy ang pakikitungo sa trabaho.
Ang hindi pagkakaunawaan na ito ay talagang. Si Brian Ye, na ibinaba ang telepono, ay nagbigay din ng isang mapait na ngiti. Bagamat hindi siya ang nagkusa na linlangin ang lahat, hindi maiwasan ni Brian Ye na makaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkakasala kapag naiisip niya ang pag-aalala ng lahat, lalo na ang nag-aalalang tono ni Dr. Thomas Wang noon. Ano man ang oras na ito, makakahanap ako ng pagkakataong magpaliwanag ng malinaw sa lahat. Si Brian Ye ay gumawa muli ng isang lihim na desisyon sa kanyang puso. Ring ring. Sa wakas, pinakalma ni Brian Ye ang kanyang emosyon at magtatrabaho na sana, ngunit muling tumunog ang telepono. Sinong magkukumbinsi ulit sa kanya? Biglang sumabog ang puso ni Brian Ye, talagang natakot siya ngayon. Dahil sa tuwing nakikinig siya sa mga salita ng pag-aalala mula sa kanyang mga kasamahan, nakokonsensya siya sa kanyang puso. Gayunpaman, nang makita ni Brian Ye ang caller ID sa itaas, ang kanyang mukha ay natigilan. Ang caller ID sa itaas ay si Dr. Winston Liu ng Department of Gastroenterology. Director Liu. Bakit siya tumawag? Maya-maya, nakabawi na si Brian Ye, at sinagot ang telepono na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Kahit na nagpalitan sila ng mga numero ng telepono noong nasa opisina ni Dr. Winston Liu, para kay Brian Ye, ito ay isang simpleng pagpapalitan lamang ng impormasyon. Sa katunayan, sa pagitan nila ni Dr. Winston Liu, halos walang magiging interaksyon. Kung walang espesyal na dahilan, hindi niya kailanman kakausapin si Dr. Winston Liu. At si Dr. Winston Liu, para kay Brian Ye, mas lalong imposibleng tawagan siya nito. Tungkol sa pag-recruit sa kanya. Hindi niya pinagdududahan na hinahangaan siya ni Dr. Winston Liu noong araw na iyon, at gusto siyang matransfer sa kanilang gastroenterology department. Gayunpaman, nang tinanggihan na niya ito noon, hindi na dapat siya muling kukumbinsihin ni Dr. Winston Liu. Una, hindi niya iniisip na ang kanyang talento ay napakataas na kailangan siyang kunin ni Dr. Winston Liu. Pangalawa, sina Dr. Winston Liu at Dr. Thomas Wang ay matagal nang magkakilala. Kahit na hinahangaan siya ni Dr. Winston Liu, imposibleng baliwalain ang opinyon ni Dr. Thomas Wang. Ang mga sumunod na pangyayari ay nagpatunay sa hinala ni Brian Ye. Simula noon, hindi na siya muling kinausap ni Dr. Winston Liu. Ngunit bigla siyang tinawag ni Dr. Winston Liu ngayon, at lubos siyang nalilito. Bakit biglang tumawag si Dr. Winston Liu? Director Liu, hello. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, mabilis na sinagot ni Brian Ye ang tawag. Dr. Brian, hello, naistorbo ba kita sa trabaho mo? Masigla pa rin ang boses ni Dr. Winston Liu. Wala pa po, hindi pa ako nagsisimula. By the way, Director Liu, may kailangan po ba kayo? Magalang at tapat si Brian Ye. Mabuti naman, ganito kasi, narinig ko kay Dr. Thomas Wang, may malalim ka raw na pag-aaral sa tradisyonal na gamot ng China. Isang bakas ng pag-aalala ang lumitaw sa mukha ni Dr. Winston Liu. Masyadong nagpapalaki po si Dr. Thomas Wang. Isang amateur lang po ako na interesado sa tradisyonal na gamot ng China. Hindi ko po imasasabing may malalim akong pag-aaral. Nahihiya si Brian Ye. Masyadong nagpapalaki si Dr. Thomas Wang. Kahit na gusto siyang purihin, kailangan pa rin ng limitasyon. Sa kanyang antas, paano niya masasabing may malalim siyang pag-aaral? Dr. Brian, ganito kasi. May pasyente ako rito na napakahirap. Marami na akong ginawa, pero wala pa ring solusyon. Gusto kong humingi ng tulong mo, pwede ba? Kahit na hindi gaanong nakakausap si Brian Ye, nalaman din ni Dr. Winston Liu ang pagiging mapagpakumbaba nito, at mula kay Dr. Thomas Wang, may nalaman din siya tungkol kay Brian Ye. Kaya diretso siyang pumasok sa paksa. Ito po, Director Liu, pupunta po ako at titingnan kung walang problema, pero sa tingin ko po ay huwag kayong masyadong umasa. Bukod pa rito, Director Liu, kung gusto ninyong subukan ang tradisyonal na gamot ng China, sa tingin ko po ay mas mainam na humingi ng tulong sa mga kasamahan natin sa Department of Traditional Chinese Medicine. Hindi inaasahan ni Brian Ye na para dito tumawag si Dr. Winston Liu, at isang bakas ng pagkailang at pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi sa ayaw niyang tumulong. Kung kaya niyang tumulong, tutulong siya, pero hindi niya iniisip na kaya niyang tumulong. Nakita na niya ang galing ni Dr. Winston Liu sa larangan ng gastroenterology. Kung nahihirapan ito, hindi niya iniisip na may maisip siyang solusyon. At kung susubukan ni Dr. Winston Liu ang tradisyonal na gamot ng China, mas mainam na pumunta sa mga kasamahan sa Chinese Medicine Department. Ang Beijing Third Hospital ay mayroong Chinese Medicine Department, kahit na hindi pa siya nakakausap ng mga doktor doon.
Pero ang mga kasamahan sa Chinese Medicine Department ay dalubhasa sa tradisyonal na gamot ng China, at ang kanilang kaalaman ay mas mataas kaysa sa kanya. Chinese Medicine Department. Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, hindi napigilan ni Dr. Winston Liu na hampasin ang kanyang noo. Tama, bakit hindi niya naisip na humingi ng tulong sa Department of Traditional Chinese Medicine? Nang iniisip niya kung sino ang hihingian ng tulong, naisip niya ang sinabi ni Dr. Thomas Wang, at si Brian Ye, at hindi niya naisip ang TCM Department. Dapat ito ay tingnan ng mga eksperto sa Chinese Medicine Department. Napakasama ng ulo ko. Sinabihan ni Dr. Winston Liu ang sarili sa kanyang isipan. Gayunpaman, kahit na tinanggap na niya ang mungkahi ni Brian Ye at plano ng humingi ng tulong sa Department of Traditional Chinese Medicine, patuloy pa rin siyang nag-imbite kay Brian Ye, Dr. Brian, ganito, tingnan mo ang oras mo, kung may oras ka, pumunta ka na lang at tingnan, okay ba? Dahil nagsalita na siya, kailangan pa rin niya magpakita ng respeto. Ang pagrespeto sa iba ay pagrespeto sa sarili. Pagkatapos mabuhay ng matagal, mayroon pa rin si Dr. Winston Liu na ganitong ugali. Sige po, walang problema. Tumanggo si Brian Ye. Tungkol ito sa pagliligtas ng buhay. Interesado rin siya sa uri ng pasyente na nagpahirap kay Dr. Winston Liu, at naisip nitong gumamit ng tradisyonal na gamot ng China. Narinig din niya ang sinabi ni Dr. Winston Liu, na isa itong magandang salita. Pipiliin ni Dr. Winston Liu na humingi ng tulong sa mga eksperto sa Department of Traditional Chinese Medicine sa halip na umasa sa kanya. Sa ganitong kaso, nabawasan ang kanyang pressure. Doc Q, busy ka ba? Ako si Dr. Liu, libre ka ba ngayon? Ganito kasi, may pasyente ako rito na napakahirap. Gusto kong humingi ng tulong mo. Okay, hihintayin kita rito. Sa Gastroenterology Department, sa opisina ni Dr. Winston Liu, pagkatapos ibaba ang telepono ni Brian Ye, agad na kinuha ni Dr. Winston Liu ang isang numero sa kanyang address book at tinawagan ito. Nakahinga ng maluwag si Dr. Winston Liu nang pumayag ang nasa kabilang linya. Ngunit kinabahan at nag-aalala ulit siya. Kaya nga ba talagang malulutas ng tradisyonal na gamot ng China ang komplikadong sitwasyon na ito? Totoo nga bang may mahika ang tradisyonal na gamot ng China tulad ng sabi-sabi? Bilang isang doktor na nag-aral at nagtrabaho sa Western medicine sa loob ng maraming taon, wala si Dr. Winston Liu ng diskriminasyon sa tradisyonal na gamot ng China na karaniwan sa mga doktor ng Western medicine, dahil naniniwala siya na ang tradisyonal na gamot ng China, isang medical discipline na minana ng mga Chino, ay may katwiran. Ang tradisyonal na gamot ng China ay may katwiran na meron sa loob ng libu-libong taon. Ngunit hindi siya gaanong marunong sa tradisyonal na gamot ng China. Kung hindi dahil sa wala na siyang ibang magagawa, kung hindi dahil kay Dr. Thomas Wang, isang matandang kaibigan na paulit-ulit na nagsasabi sa kanya ng mahika ng tradisyonal na gamot ng China, hindi niya naisip na humingi ng tulong sa tradisyonal na gamot ng China. Qian Hospital, Intensive Care Unit. Isang grupo ng mga doktor na nakasuot ng puting uniforme ang abala. Ang ilan ay nagsusuri ng mga dokumento at video, ang iba naman ay sinusuri ang pulso ng matandang nakahiga sa kama. Si Ramontang, gwapo at matikas, ay nakatayo sa gilid, pinagmamasdan ang mga abalang eksperto, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi maiwasang mahigpit. Kahit nakilala ang Qian Hospital sa husay ng mga doktor, hindi pa rin mapakali si Ramontang. Tinawagan pa niya ang ilang pangkat ng eksperto na namamahala sa kalusugan ng kanyang lolo. Para muling suriin ang kalagayan ng matanda at tingnan kung may problema sa plano ng paggamot. Lalo na, para kumpirmahin kung ang kalagayan ng lolo niya ay talagang ang maganda gaya ng sinabi ng doktor sa Qian Hospital. Napakahalaga ng tanong na ito. Paano kaya nangyari iyon? Habang kinakabahan si Ramontang sa resulta ng pagsusuri, ang mga eksperto naman ay naguguluhan. Bilang mga eksperto sa pangangalaga sa kalusugan ni Mr. Tang, matagal na nilang inaasikaso ang kalusugan nito, at alam na alam nila ang kalagayan ng katawan nito. Sa nakalipas na 2 taon, ang kalagayan ni Mr. Tang ay parang kandila sa hangin, anumang oras ay maaaring mamatay. Kaya nga hindi sila nagkaroon ng magandang pananaw sa kalagayan ni Mr. Tang, at palagi nilang pinapahanda sina Ramon Tang at ang mga mahalagang tao sa pamilya Tang, pati na rin si Mr. Tang mismo, sa anumang oras. Ngunit ang mga resulta ng pagsusuri ay ibang-iba sa kanilang mga nakaraang resulta. Sa resulta na ito, ang kalagayan ni Mr. Tang ay biglang gumaling. Ang katawan ni Mr. Tang ay parang kandila pa rin sa hangin, ngunit ang apoy ay iba na. Parang biglang nilagyan ng langis at nagningning muli. Isang matibay na sigla.
Pero, paano nangyari ito? Ginawa nila ang lahat ng makakaya nila, pero wala silang naisip na solusyon. Hindi nila kaya dagdagan ang langis kay Mr. Tang. Ngayon, bigla na lang itong gumaling. Lalo na ang matandang may puting buhok na matagal nang sinusuri ang pulso ni Mr. Tang, nanlaki ang mga mata nito, at puno ng gulat at hindi paniniwala ang mukha. Sa pamamagitan ng pulso, direkta at tiyak ang kanyang pagkakaunawa sa katawan ni Mr. Tang. Ang sitwasyon ni Mr. Tang, kumpara sa kanyang pagsusuri noong nakaraang araw, ay nagbago ng husto. Hindi lang ang dating mahina na pulso ng puso ay biglang lumakas. Pati na rin ang pulso sa baga ay nagbago. Kamusta na po, Mr. Chen? Mr. Zhang? Mr. Qin? Nang makita ang pagkatahimik ng mga eksperto, hindi maiwasang kabahan si Ramon Tang. Brother Z, anong henyo ang naggamot kay Mr. Tang? Ang pinakamatandang lalaki ang unang nakabawi, nakatingin kay Ramon Tang na may nanginginig na ekspresyon. Ang dalawa pa ay nakatingin din kay Ramon Tang na may pag-asa at excitement. Si Dr. Jody Lo, Deputy Director Lo, Mr. Chen, Mr. Zhang, Mr. Qin, ano po ang problema sa lolo ko? Hindi napansin ni Ramon Tang na ang ekspresyon ng mga matatanda ay hindi seryoso. Nang tanungin nila ang doktor, ang mga ekspresyon nila ay biglang naging tensyonado. Ano ang problema? Siyempre may problema. At malaking problema. Ang tanong ay paano biglang gumaling si Mr. Tang? Nagtinginan ng tatlong matatanda, at pareho ang nasa isip nila. Brother Z, huwag kang mag-alala, ang kalagayan ni Mr. Tang ay maayos na. Maganda ang kalagayan niya ngayon. Pinatibay ni Mr. Qin ang loob ni Ramon Tang, ayon sa kalagayan ni Mr. Tang, ang mabuhay pa ng 3 hanggang 5 taon ay hindi problema. Totoo po. Nang marinig ang sagot ni Mr. Qin, ang puso ni Ramon Tang na kanina'y nakasabit sa lalamunan ay bumagsak na, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging masaya. Hehe, kailan pa kami nagsinungaling sa iyo? Maganda ang kalagayan ni Mr. Tang ngayon. Ang malubhang pinsala sa kanyang puso ay biglang gumaling. Kaya, sa normal na kalagayan, si Mr. Tang ay kayang mabuhay pa ng 3 hanggang 5 taon. Brother Z, huwag kang mag-alala. Nakatingin kay Ramon Tang na puno ng saya, ang mga mukha ng 3 matatanda ay nagpakita ng kabaitan. Dahil madalas silang nakikipag-usap kay Mr. Tang, at si Ramon Tang ang pinakamalapit kay Mr. Tang, kaya mas madalas silang nakikipag-usap kay Ramon Tang, at mas malinaw ang pag-unawa nila sa pagiging masunurin ni Ramon Tang kay Mr. Tang. Mahusay, mahusay. Salamat po sa inyong 3. Dahil sa pagsang-ayon ng 3, ang puso ni Ramon Tang ay lalong gumaan, at lubos siyang naniniwala sa kanilang paghatol. Kung hindi sila maniniwala, wala na siyang ibang paniniwalaan. Hindi lang dahil sa tiwala niya sa kanilang medical ethics, kundi dahil sa lubos niyang tiwala sa kanilang medical skills. Si Mr. Qin ay isang kilalang eksperto sa larangan ng tradisyonal na gamot ng China, at isang mahalagang tauhan sa pag-unlad ng tradisyonal na gamot ng China sa nakalipas na mga dekada. Naging chairman siya ng Chinese Medicine Association of China, president ng Yanjing University of Traditional Chinese Medicine, president ng Yanjing Hospital of Traditional Chinese Medicine. At marami pang iba. Kilala siya sa loob at labas ng bansa, at itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na eksperto sa tradisyonal na gamot ng China sa nakalipas na 100 taon. Halos lahat ng nagtatrabaho sa larangan ng tradisyonal na gamot ng China ay nakakakilala sa kanya. Marami ang nabasa ang kanyang mga akda, at naimpluwensyahan ng kanyang mga aral. Marami sa mga kilalang doktor ng tradisyonal na gamot ng China ay kanyang mga estudyante. Kahit na matanda na si Mr. Qin at nagretiro na, nagsisilbi pa rin siyang health consultant sa ilang mahahalagang leader ng bansa at isang mahalagang tauhan sa National Health Advisory Group. Sina Mr. Chen at Mr. Zhang ay parehong mga mahalagang miyembro ng National Health Advisory Group. Ang isa ay isang eksperto sa larangan ng cardiopulmonary medicine at ang isa ay isang eksperto sa cardiac surgery. Kilala sila sa buong mundo. Para sa ordinaryong tao, ang 3 ito ay halos imposible nang maabot, nasa alamat na lang sila. Kahit na ang Tang family ay nagsikap ng husto para maimbita sila sa paggamot sa ama at maging health consultant nito. Kung hindi sila mapagkakatiwalaan, sino pa? Brother Z, hindi na namin kailangan ang pasasalamat mo. Nahihiya kami dahil hindi namin nagawang pagalingin si Mr. Tang, pero si Dr. Lo ay madaling nagpagaling kay Mr. Tang. Pasensya na, Brother Z, at sana'y hindi kayo nagalit kay Mr. Tang. Kumaway si Mr. Qin.
May kahihiyan din sa mukha ng dalawa pa, pero agad itong napalitan ng Pag-asa at Pananabik, Brother Z, saan kaya si Dr. Lo? Maaari mo ba siyang tanungin? Sa edad at katayuan nila, sanay na sila sa mga pagsubok sa buhay. Hindi sila nagugulat sa ordinaryong bagay, pero ngayon, sila ay talagang mausisa. Gusto nilang malaman kung paano nagamot ni Dr. Lu si Mr. Tang. Hindi dahil sa hindi nila nagawang gamutin si Mr. Tang, kundi dahil sa likas na pagkamausisa at pagnanais na matuto. Sa kanilang edad, hindi na sila gaanong ambisyoso. Pero ang kanilang pagkamausisa sa medical knowledge ay hindi nabawasan. Mas lalo silang nagiging mausisa habang tumatanda. Kung wala ang pagnanais na matuto at ang dedikasyon, hindi sila aabot sa kanilang tagumpay, at hindi sila magiging healthcare experts ni Mr. Tang. Tatlong lolo, ibig niyong sabihin, ang kalagayan ni lolo ay gumaling na. Nakita ni Ramon Tang ang pagmamadali sa mukha ng tatlo, at nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi niya sinagot ang tanong ng tatlo, kundi nagtanong siya gamit ang isang nag-aalalang ekspresyon. Siyempre naman. Kung hindi, paano gagaling si Mr. Tang? Maaari ba siyang gumaling bigla? Nagulat ang tatlong matatanda sa tanong ni Ramon Tang. Gumaling na ba? Nang marinig ang tiyak na sagot ng tatlo, natigilan si Ramon Tang, at puno ng gulat ang kanyang mga mata. Kung gumaling na siya, hindi ba ang medical skills ng lalaking nagngangalang Brian Ye ay? Simula nang mawala ng malay ang matanda sa mall, hindi iniwan ni Ramon Tang ang matanda. Alam niya ang nangyari sa matanda, kahit na dinala ng matanda sa Kian Hospital si Dr. Jody Lo, ang tunay na pagbabago sa kalagayan ng matanda ay bago pa siya makarating sa ospital. Ibig sabihin, ang matanda ay ginamo ng lalaking nagngangalang Brian Ye. Hindi lang iniligtas ng lalaking iyon ang buhay ng kanyang lolo, tinulungan din niya itong gumaling. Kaya pala sigurado siyang mabubuhay pa ang lolo niya ng 5 taon. Kaya pala ganoon siya ka-confident ng magsalita. Dahil siya ay isang henyo. Napagamot niya ang malubhang sakit ng lolo niya. At alam na alam niya ang kalagayan ng lolo niya. Nakakatawa na hindi sila naniwala, pati na sina Dr. Jody Lo at Ramon Tang, akala nila ay nagbibiro lang siya. Lumalabas, henyo nga siya. Lumalabas tama ang kutob ni Ramon Tang, ayaw nga nitong makipag-ugnayan sa kanya. Pero paano nangyari ito? Bata pa siya, paano siya nagkaroon ng ganoong husay sa tradisyonal na gamot ng China? Hindi si Ramon Tang ay tanga. Sa katunayan, matalino siya. Nang dalhin ng matanda sa Kian Hospital at sinabi ni Dr. Jody Lo na maganda ang kalagayan ng matanda, at aabot pa ito ng mahigit 5 taon, hindi pa niya iniisip na si Brian Ye ang dahilan ng pagbabago, pero hindi niya matanggap. Palagi niyang iniisip na imposibleng gawin iyon ng isang batang doktor. Lalo na nang maisip niya na hindi kaya ito gawin kahit ni Mr. Chin, lalo siyang naniniwalang ang hinala niya ay katawa-tawa. Isang batang doktor na hindi nag-aral ng tradisyonal na gamot ng China, paano niya magagawa ang hindi kayang gawin ni Mr. Chin? At saka, sa mundo, may taong ayaw makipag-ugnayan sa kanya, si Ramon Tang. Kahit na hindi niya ipinakita ang kanyang tunay na identidad at hindi niya sinabi ang tungkol sa Tang family, ang nangyari sa mall at ang 1 milyon na tseke na ibinigay niya ay sapat na para malaman ni Brian Ye ang kapangyarihan ng Tang family. Sa mundo, may hanggal bang ayaw makipag-ugnayan sa isang taong kagaya niya? Nang maalala ang nangyari sa mall, hindi maiwasang mahigpit na ikuyom ni Ramon Tang ang kanyang mga kamao, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging komplikado. Brother Mon, ano ang problema? Nang makita na biglang tumigil si Ramon Tang sa pagsasalita, ang tatlo ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Tatlong lolo, ang lolo ko ay hindi ginamo ni Dr. Jody Lo, kundi ng isang doktor na nagngangalang Brian Ye. Bumalik sa ulirat si Ramon Tang at tumingin sa tatlong matatanda na may kakaibang ekspresyon, ginamo niya ang lolo ko gamit ang tradisyonal na gamot ng China. Habang nagsasalita siya, bigla siyang nakaramdam ng ginaw. Buti na lang at nagpasya siyang sumugal at pinagamot ang matanda kay Brian Ye. Nanalo siya sa kanyang taya, at nakakuha pa ng isang sorpresa. Kung hindi maiwasang makaramdam ng ginaw si Ramon Tang nang maisip na si Brian Ye ay isang henyo sa tradisyonal na gamot ng China, marahil ay mas magaling pa kay Mr. Chin. Hindi niya kayang isipin kung hindi niya pinagamot ang matanda kay Brian Ye. Tradisyonal na gamot ng China. Paano nangyari iyon? Nang marinig ang sinabi ni Ramon Tang, agad na nagulat ang tatlong matatanda, na may pag-aalinlangan sa kanilang mga mukha, at ang pinaka-nag-aalinlangan ay si Mr. Chin, na isang eksperto sa tradisyonal na gamot ng China. Hindi niya kilala si Brian Ye, pero ginamit nito ang tradisyonal na gamot ng China para gamutin si Mr. Tang. Paano kaya nangyari iyon?
Matagal na niyang alam ang kalagayan ni Mr. Tang. Sa nakalipas na ilang taon, wala siyang naisip na solusyon. Sinubukan na niya ang lahat ng paraan, hindi lang siya nag-isip ng solusyon, kundi humingi rin siya ng tulong sa ibang mga kaibigan sa larangan ng tradisyonal na gamot ng Tsina, pero wala pa ring solusyon. Lahat sila ay sumang-ayon na walang solusyon sa kalagayan ni Mr. Tang. Nag-aalinlangan din sina Mr. Chen at Mr. Zhang. Matagal na silang kasama ni Mr. Qin, kaya hindi sila magkakaroon ng pagkiling sa tradisyonal na gamot ng Tsina, pero kaya nga bagamutin ng tradisyonal na gamot ng Tsina ang malubhang kalagayan ni Mr. Tang. Nagdududa sila. Tatlong lolo, pareho lang po ang iniisip ko sa inyo. Hindi rin ako naniniwala, pero totoo po ito. Nawalan ng malay ang lolo ko sa mall kagabi. Tapos may doktor na nagngangalang Brian Ye ang lumabas at gumamit ng tradisyonal na gamot ng Tsina. Ginamo siya gamit ang acupuncture, at pagkatapos na mailipat sa ospital, sinuri ng doktor ang lolo ko, at lumabas ang resulta. Mapait na ngumiti si Ramon Tang. Acupuncture lang kagabi. Mas lalong imposible. Diretsong sabi ni Mr. Qin. Bilang isang leader sa larangan ng tradisyonal na gamot ng Tsina, si Mr. Qin ay hindi lang magaling sa acupuncture, pero ang kanyang acupuncture ay isa sa mga pinakamahusay sa larangan ng medisina. At ang kanyang kaalaman sa tradisyonal na gamot ng Tsina at acupuncture ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Ang tradisyonal na gamot ng Tsina ay hindi lang para sa pagpapagaling, hindi ito para sa mga emergency at hindi ito mabilis na gumana. Pero may mga sintomas na mabilis na gagaling gamit ang tradisyonal na gamot ng Tsina, mas mabilis pa sa Western medicine. Pero sa kalagayan ni Mr. Tang, ang acupuncture ay magiging epektibo sa isang beses. Ito ay hindi biro, kundi isang pang-iinsulto sa kanyang katalinuhan. Hindi rin naniwala sina Mr. Chen at Mr. Zhang sa sinabi ni Ramon Tang. Hindi sila naniniwala na may taong magagamot kay Mr. Tang gamit ang acupuncture sa isang beses. Nang marinig ang tiyak na sinabi ni Mr. Qin, hindi maiwasang mapait na ngumiti si Ramon Tang sa kanyang puso. Hindi lang sila naniniwala, pati siya ay parang nananaginip, pero, totoo ito. Nakatingin sa tatlong matatanda na puno ng pagdududa, kailangan ni Ramon Tang na sabihin sa kanila ang nangyari kagabi. Totoo nga ba ang sinabi ni Ramon Tang? May taong nagamot nga ba kay Mr. Tang gamit ang acupuncture? At ang taong ito ay isang batang doktor na hindi nag-aral ng tradisyonal na gamot ng Tsina. Pagkatapos marinig ang kwento ni Ramon Tang, ang mga mukha ng tatlong matatanda ay nagpakita ng isang panaginip na ekspresyon, na parang nakarinig sila ng isang misteryosong kwento. Kung hindi si Ramon Tang ang nagsasalita, at ang mukha ni Ramon Tang ay hindi seryoso, iisipin nila na ito ay isang kwento, at isang peking kwento. Pagkatapos tumingin kay Ramon Tang ng ilang sandali, sina Mr. Chen at Mr. Zhang ay tumingin kay Mr. Qin. Si Mr. Qin ang eksperto sa tradisyonal na gamot ng Tsina, kaya mas may karapatan siyang magsalita. Ito ay, Brother Z, sinabi mo bang gumamit ang batang doktor ng 7 pulgadang karayom kagabi? Pagkatapos marinig ang kwento ni Ramon Tang, ang unang naramdaman ni Mr. Qin ay pagkamangha. Kitawa-tawa. Isang lalaki na nasa 20 taon, na hindi nag-aral ng tradisyonal na gamot ng Tsina, ginamo niya si Mr. Tang sa isang beses. Ito ba ay pantasya? Ang karayom ba sa kamay ng lalaking ito ay mahiwagang karayom? May alam ba siya sa tradisyonal na gamot ng Tsina? Handa na si Mr. Qin na kontrahin ang kwento ni Ramon Tang. Pero bigla siyang naalala ng isang bagay, at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naging excited. Oo, hinubad ni Dr. Jody Lo ang karayom sa lolo ko pagkadala sa ospital. Kung titignan ng haba, mga 7 pulgada siguro. Tumango si Ramon Tang, at tumingin kay Professor Harlem Chen na may pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong interesado sa bagay na ito, at nagtaka rin siya kung bakit ito biglang nag-excite. Sinabi mo kanina na nanginginig ang karayom habang hawak niya. Mas lalong nag-excite si Professor Harlem Chen, at mas lalong kinabahan ang mga mata nitong nakatingin kay Ramon Tang. Opo. Tumango ulit si Ramon Tang. Kahit na kinakabahan siya noon, napansin niya na nanginginig ang karayom ng tanggalin ni Brian Ye. Napaka-curious siya kung paano iyon ginawa ni Brian Ye. Habang nagsasalita, mas lalong nagduda siya, at halatang may mali sa ekspresyon ni Professor Harlem Chen. Professor Harlem Chen, may kakaiba ba sa karayom na iyon? Naramdaman din nina Doc Zhang at Dr. Margie Gao na may mali kay Professor Harlem Chen, at hindi maiwasang magtanong. May kakaiba, syempre may kakaiba, marami nga. Dalawa sa mga ito, sa tingin ko ngayon ay totoo ang sinabi ni Ramon Tang kanina.
Sobrang excited ni Professor Harlem Chen. Ano? Halos sabay na nanlaki ang mga mata nina Doc Zhang at Dr. Margie Gao at hindi makapaniwalang tumingin kay Professor Harlem Chen. Professor Harlem Chen, ibig mo bang sabihin, naniniwala ka na nagamot ng batang iyon si Mr. Tang gamit ang acupuncture? Oo. Mariing tumango si Professor Harlem Chen, ang kanyang excitement ay hindi maitago. Dalawa, naaalala niyo ba ang sinabi kong pinakamalaking pagsisisi ko sa larangan ng tradisyonal na gamot ng China? Ibig mo bang sabihin, ang batang ito, marahil ay mula sa isang pamilyang may itinatago na kaalaman sa tradisyonal na gamot ng China? O mula sa isang pamilyang may tradisyon sa medisina? Nagtinginan sina Doc Zhang at Dr. Margie Gao, pareho silang nagpakita ng sobrang gulat sa kanilang mga mata. Matagal na silang magkakilala. Alam nila ang pinakamalaking pagsisisi ni Professor Harlem Chen sa larangan ng medisina. Paulit-ulit na nagsisi si Professor Harlem Chen. Ang dahilan kung bakit bumagsak ang tradisyonal na gamot ng China ay dahil sa pagkawala ng mga tradisyon, gaya ng alamat na Tai Chi Needle, Yawang Needle, Bayan K Needle, at iba pa. Marami pang iba ang nawala, gaya ng mga sikretong gamot para sa iba't ibang sakit. Ang ilan sa mga ito ay nawala na sa kasaysayan, at ang ilan ay ayaw nang magpasa ng kanilang mga kaalaman. Dahil sa kakulangan ng mga mahahalagang bagay na ito, ang pag-unlad ng tradisyonal na gamot ng China ay nahirapan, at mahina ito kumpara sa Western medicine. Pero sina Doc Zhang at Dr. Margie Gao ay hindi naniniwala sa sinasabi ni Professor Harlem Chen. Hindi sila naniniwalang may itinatago pang kaalaman sa mundo. Iniisip nila na si Professor Harlem Chen ay naghahanap ng dahilan sa pagbagsak ng tradisyonal na gamot ng China. Hindi lang sila, pati na si Ramon Tang, at marami pang iba sa larangan ng tradisyonal na gamot ng China. Maliban sa iilang malalapit na kaibigan ni Professor Harlem Chen, karamihan ay hindi sumasang-ayon kay Professor Harlem Chen, at iniisip nilang masyadong mahiwaga si Professor Harlem Chen. Hindi dahil sa hindi sapat ang awtoridad ni Professor Harlem Chen, kundi dahil sa hindi makatwiran ang sinasabi niya, at iniisip nila na kung may itinatagong kaalaman, dapat ay lumitaw na ito. Kahit na wala silang ambisyon, kailangan pa rin nilang mabuhay, at gusto nilang kumita ng pera. Kung mayroon silang espesyal na kakayahan sa medisina, dapat ay ginamit na nila ito para kumita ng pera. Alam nila na ito ang isa sa mga pinakakumikitang industriya, at habang tumataas ang antas ng pamumuhay, mas nagiging interesado ang mga tao sa kalusugan. Tingnan mo ang Gerentang, gaano kabilis ang pag-unlad nila gamit ang kaunting teknolohiya. Gaano kabilis silang kumita ng pera. Kaya nga sila ay nagulat at hindi makapaniwala nang marinig ang sinabi ni Professor Harlem Chen. Hindi lang sina Doc Zhang at Dr. Margie Gao, pati na si Ramon Tang ay nagpakita ng hindi makapaniwalang ekspresyon. Totoo nga ba ang sinasabi ni Professor Harlem Chen? May itinatago nga bang kaalaman sa tradisyonal na gamot ng China? Nakatingin si Ramon Tang kay Professor Harlem Chen, halos hindi siya makahinga. Totoo ito. Ilang 7 pulgadang karayom na lang ang natitira sa China. Ito ay ginagamit lang ng mga martial artist. At ayon kay Ramon Tang, gumamit ang bata ng shaking needle. Excited na tumingin si Professor Harlem Chen kay Ramon Tang, kahit na hindi ito lihim, mahirap itong gawin, at iilang tao lang ang marunong nito. Karamihan sa mga marunong nito ay mga matatandang kagaya ko. Ang mga bata na nakapag-aral nito mula pagkabata lang ang marunong nito. Pagkatapos magsalita, hindi na niya hinintay ang sagot nila, at tumingin kay Ramon Tang na may pagkasabik. Ramon Tang, nasaan ang batang doktor ngayon? Gusto ko siyang makausap, pwede ba? Sobrang excited ni Professor Harlem Chen. Napakahalaga ng itinatagong kaalaman sa tradisyonal na gamot ng China. Akala niya ay hindi na niya makikita ang mga taong may itinatagong kaalaman sa kanyang buhay. Hindi niya inaasahang maririnig niya ang balita ngayon. Hindi na siya makapaghintay na makita ang batang binanggit ni Ramon Tang, at makausap ito tungkol sa tradisyonal na gamot ng China, at itanong ang mga tanong na matagal na niyang iniisip. Gusto rin nina Doc Zhang at Dr. Margie Gao na makita ang mga taong may itinatagong kaalaman. Professor Harlem Chen, hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Narinig ko kay Dr. Jody Lu na nagpakilala siya bilang isang internist sa Beijing 3rd Hospital, pero hindi ko alam kung totoo iyon. Mapait na ngumiti si Ramon Tang. Kung noon, naniniwala pa si Ramon Tang kay Brian Ye. Pero ngayon, nang marinig niya kay Professor Harlem Chen na si Brian Ye ay marahil ay mula sa isang pamilyang may itinatagong kaalaman sa tradisyonal na gamot ng China, hindi na siya gaanong naniniwala.
Isang pamilyang may itinatagong kaalaman sa tradisyonal na gamot ng China, magtatrabaho ba ito sa isang maliit na ospital na gaya ng Beijing Third Hospital? At magiging isang doktor? Ito, imposible, bakit siya magiging doktor ng Western medicine? Diretsong kumaway si Professor Harlem Chen, tinanggihan ang conclusion ni Ramon Tang. Kung sa Chinese Medicine Department, mas kapanipaniwala. Anong respiratory medicine? Alam niyang ito ay isang dahilan lang. Pagkatapos tanggihan, ang kanyang mukha ay hindi maiwasang maging nag-aalala. Sa wakas, may balita na tungkol sa itinatagong kaalaman. Mawawala ba ito? Professor Harlem Chen, huwag kang mag-alala. Pinapatingnan ko na ito kay Uncle Ken. Kung may balita, sasabihin ko sa inyo agad, okay. Nakatingin kay Professor Harlem Chen na nag-aalala, sinabi ni Ramon Tang. Ganoon lang, Ramon Tang, kailangan mo siyang hanapin. Bamantong hininga si Professor Harlem Chen, nakatingin kay Ramon Tang na puno ng pag-asa. Huwag kayong mag-alala, Professor Harlem Chen, gagawin ko ang lahat para hanapin siya. Mariing tumango si Ramon Tang, isang determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi para kay Professor Harlem Chen, kundi para sa kanyang lolo, kailangan ni Ramon Tang na hanapin si Brian Ye. Sigurado na siya na hindi totoo ang sinabi ni Brian Ye na hindi siya magaling sa cardiology, at mas magaling si Dr. Jody Lo. Iyon ay isang dahilan lang para makaalis. Dahil kaya niyang pagalingin ang malubhang sakit ng kanyang lolo gamit ang ilang karayom, paano siya magiging mas mahina kay Dr. Jody Lo? Paano naman walang follow-up treatment? Kaya, kailangan niyang hanapin si Brian Ye, at kailangan niyang hikayatin si Brian Ye na gamutin ang kanyang lolo. Naniniwala siya na kung si Brian Ye mismo ang magagamot, mas mabilis na gagaling ang kanyang lolo. Dr. Antonio, kamusta na? Sa isang intensive care unit ng gastroenterology department, si Dr. Winston Liu ay nakatingin sa isang lalaking nakasuot ng puting uniforme na may puting buhok sa ulo, tinatanggal ang pulso ng pasyente sa kama, na may pag-asa sa kanyang mga mata. Ang lalaking ito ay espesyal na inimbite niya mula sa Department of Traditional Chinese Medicine para tumulong sa pasyente. Si Dr. Antonio ang pangalan nito, ang director ng Department of Traditional Chinese Medicine. Kilala siya sa northern suburbs. Pagkatapos siyang paalalahanan ni Brian Ye kanina, si Dr. Antonio ang unang naisip niya. Dr. Winston Liu, hindi maganda ang kalagayan ng pasyente. Umiling si Dr. Antonio at tumingin sa pasyente sa kama, na may lungkot sa kanyang mga mata, sa tingin ko, dapat na oprohan ang pasyente. Dr. Antonio, isipin mo ulit, may paraan pa ba? Kahit na hindi siya gaanong naniniwala noon, pero nang marinig niya ang conclusion ni Dr. Antonio, namutla si Dr. Winston Liu. Hindi pa rin sumusuko si Dr. Winston Liu, nakatingin kay Dr. Antonio na may pag-asa at pagmamakaawa sa kanyang mga mata, hindi ba't ang tradisyonal na gamot ng China ang pinakamagaling sa pagpapaayos ng katawan? Sa tingin mo ba ay magagamot ang kanyang kalagayan gamit ang tradisyonal na gamot ng China? Naisip na ni Dr. Winston Liu ang operasyon na sinasabi ni Dr. Antonio. Kung kaya itong gamutin gamit ang operasyon, bakit pa niya iisipin ang tradisyonal na gamot ng China? Bakit pa niya hahanapin sina Brian Ye at Dr. Antonio? Dahil lahat ng paraan ay sinubukan na niya, pero wala na siyang ibang maisip, kaya naisip niyang subukan ang tradisyonal na gamot ng China. Ito na ang kanyang huling pag-asa. Dr. Winston Liu, matagal na tayong magkakilala. Kung may paraan, sa tingin mo ba ay hindi ko gagawin? Tumingin si Dr. Antonio kay Dr. Winston Liu na may pag-asa, at ngumiti ng mapait, magaling nga ang tradisyonal na gamot ng China sa pagpapaayos ng katawan, pero ang pagpapaayos ay nangangailangan ng basehan. Ang kalagayan ng tiyan ni Uncle Liu, hindi ito makaka-absorb ng anumang nutrients, kahit na ang pinakamagandang gamot ay walang silbi. Biglang nawala ang ekspresyon ni Dr. Winston Liu. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Dr. Antonio. Alam na alam niya ang kalagayan ng tiyan ng pasyente. Nahihirapan itong mag-absorb ng gamot, pati na ang mga nutrients para mabuhay. Pero, wala na ba talagang paraan? May matinding kahinaan at kalungkutan sa puso ni Dr. Winston Liu. Higit sa 10 taon na siyang doktor, nakakita na si Dr. Winston Liu ng maraming buhay at kamatayan. Akala niya ay sanay na siya, pero nang makita niya ang kanyang kamag-anak na nakahiga sa kama, at wala siyang maisip na paraan, napagtanto niyang may sakit na hindi niya kayang lampasan. Sa wakas, tapos na rin. Matapos basahin ang huling numero ng pasyente, si Brian Ye ay nagunat at nakahinga ng maluwag. Kahit na hindi na siya gaanong pagod ngayon kumpara noon, ang matagal na pag-upo ay nagdudulot pa rin ng pananakit ng kanyang mga buto.
Tuwing matapos siyang magtrabaho, nag-uunat pa rin siya. Pagkatapos magpahinga, inayos ni Brian Ye ang kanyang mga gamit, pinatay ang computer, at handa nang umuwi. Teka, ano nga pala ang nangyari sa pasyente na sinabi ni Dr. Winston Liu kanina? Habang palabas siya ng elevator dala ang kanyang maliit na bag, naalala ni Brian Ye ang tawag ni Dr. Winston Liu kanina, at hindi niya maiwasang ma-curious. Suriin ko nga. Pagkatapos mag-alinlangan, ang curiosity ni Brian Ye ay nanag sa kanyang gutom, at bumalik siya sa ospital. Inpatient Department of Gastroenterology. Nakaupo sa opisina, si Dr. Winston Liu ay nakatingin sa medical record at mga video, ang kanyang mga kilay ay nakakunot, nag-iisip ng mabuti. Kahit na noong hapon, pagkatapos niyang anyayahan si Dr. Anthony Yu, ang director ng Department of Traditional Chinese Medicine, para tingnan ang pasyente, gaya ng ibang mga eksperto sa digestive surgery, si Dr. Anthony Yu ay nagmungkahi na sumuko na lang, na ang kalagayan ng pasyente ay walang lunas. Gusto na niyang sumuko noon. Pero nang magtrabaho siya at umupo sa opisina para magpahinga, hindi niya maiwasang kunin ulit ang medical records at mga video, at mag-isip. Napakahalaga ng pasyenteng ito sa kanya. Ang pasyenteng ito ay ang kanyang tiyuhin. Nang mag-aral siya ng medisina, mahirap ang kanyang pamilya at hindi niya kayang bayaran ang tuition. Wala pang magandang educational incentive mechanism noon. Wala pang loan o scholarship. Ang kanyang tiyuhin ang tumulong sa kanya, nagbenta pa ito ng dugo para makaipon ng pera para sa kanyang pag-aaral. Ngayon, ang tiyuhin na nagpadala sa kanya sa medical school ay nakahiga sa kama sa ospital, paano niya matatanggap ang katotohanan at manunood na lang sa pagkamatay ng kanyang tiyuhin? Hindi ba ito nakakatawa? Pinag-aral siya ng kanyang tiyuhin, tinuruan siya ng medisina, nakapagamot na siya ng maraming tao, pero hindi niya magamot ang kanyang tiyuhin, at manunood na lang siya habang namamatay ito. Hindi ba siya isang walang utang na loob? Ano ang gagawin ko? Paano gagaling ang kanyang tiyan? Paano makaka-absorb ng nutrients ang matanda, at makakapag-opera? Patuloy na iniisip ni Dr. Winston Liu ang problemang ito. Tok tok. Isang katok ang pumihil sa pag-iisip ni Dr. Winston Liu. Pasok. Hindi tumingin si Dr. Winston Liu, kaya sinabi niya iyon. Director Liu, iniisip mo pa rin ba ang kalagayan ng matanda? Isang batang babaeng doktor ang pumasok. Nakatingin sa nakakunot na si Dr. Winston Liu, isang pagkaawa ang sumilay sa kanyang mga mata. Oo, iniisip ko kung may paraan pa. Tumango si Dr. Winston Liu. Tumingin ang batang babaeng doktor kay Dr. Winston Liu at nagsimulang magsalita, para aliwin si Dr. Winston Liu, pero hindi niya natuloy. Hindi niya masabi. Bilang isang graduate student ni Dr. Winston Liu, alam ng babaeng doktor ang damdamin ni Dr. Winston Liu para sa kanyang tiyuhin. Masyadong malupit ang mga salitang iyon para kay Dr. Winston Liu. Pero hayaan na lang ba siyang magpatuloy sa paghihirap? Sa nakalipas na mga araw, dahil sa kalagayan ng kanyang tiyuhin, pumayat si Dr. Winston Liu. Kung magpapatuloy ito, baka siya pa ang mauna sa pagkasakit. At, sa tingin niya ay walang silbi ang paghihirap ni Dr. Winston Liu. Sa kalagayan ng kanyang tiyuhin, kahit na isang intern pa lang, alam na niyang wala na talagang paraan. Xiao Wen? Oras na para umuwi, umuwi ka na. Nag-isip si Dr. Winston Liu ng ilang sandali, pagkatapos ay tumingin at nakita na ang batang babaeng doktor ay nasa opisina pa rin, nakatingin sa kanya na may pag-aalala sa kanyang mga mata, hindi niya maiwasang makaramdam ng init, at ngumiti siya. Director Liu, sa tingin ko. Nagpa siya ang batang babaeng doktor na magsalita at hikayatin si Dr. Winston Liu. Pero nang magsisimula na siyang magsalita, may kumatok ulit. Pasok. Tumingin si Dr. Winston Liu at sumigaw. Director Liu, si Brian Ye mula sa Department of Respiratory Medicine ay nandito at hinahanap kayo. Isang batang doktor ang pumasok at nagtanong kay Dr. Winston Liu. Habang sinasabi ang pangalan ni Brian Ye, isang pagkaayaw ang sumilay sa kanyang mukha. Diretso niyang tinawag ang pangalan ni Brian Ye, hindi na niya ginamit ang Dr. Ye. Brian Ye. Nagulat si Dr. Winston Liu. Akala niya ay hindi na babalik si Brian Ye. Pero dumating ito. Kahit na nagulat siya, sinabi pa rin niya sa batang doktor, pasukin mo. Dahil dumating na ito, kailangan niyang makita ito. Sige po. Nang marinig na gusto ni Dr. Winston Liu na makita si Brian Ye, ang batang doktor ay mukhang ayaw, pero dahil nagsalita na si Dr. Winston Liu, hindi na siya tumutol, at pinapasok si Brian Ye. Director Liu, hello.
Pagpasok sa opisina ni Dr. Winston Liu, binati ni Brian Ye si Dr. Winston Liu. Dr. Brian, interesado ka pala, maupo ka. Magalang si Dr. Winston Liu kay Brian Ye, hindi lang dahil sa talento ni Brian Ye, kundi dahil kay Dr. Thomas Wang. Nakita na niya ang paggalang ni Dr. Thomas Wang kay Brian Ye. Tumayo siya, pinaupo si Brian Ye, at hiniling sa batang babaeng doktor na magtimpla ng tsaa. Dr. Liu, hindi na po ako umiinom ng tsaa. Nang matapos akong magtrabaho, naalala ko ang sinabi niyo kanina, kaya naisipan kong pumunta rito. Hindi ko alam kung kamusta na ang pasyente niyo. Pwede ko bang tingnan? Pinigilan ni Brian Ye ang babaeng doktor na magtimpla ng tsaa. Dr. Brian, ganito, totoo lang, pagkatapos kong makinig sa payo mo kanina, kinausap ko si Dr. Anthony Yu mula sa Department of Traditional Chinese Medicine, pero pagkatapos mag-isip si Dr. Winston Liu, sinabi niya ang totoo, at tumingin kay Brian Ye na may pagsisisi sa kanyang mukha, kaya, Dr. Brian, baka nagsayang ka lang ng oras. Pagkatapos magsalita ni Dr. Winston Liu, isang sakit ang sumilay sa kanyang mga mata, at hindi na siya nagpaliwanag pa, pero ang ibig niyang sabihin ay malinaw na. Wala ring magawa si Dr. Anthony Yu mula sa Department of Traditional Chinese Medicine. Ganoon ba kahirap ang kalagayan ng pasyente? Nang marinig ang sinabi ni Dr. Winston Liu, nagulat si Brian Ye. Matagal na siyang nagtatrabaho sa Beijing Third Hospital, at interesado siya sa tradisyonal na gamot ng China. Narinig na niya ang tungkol kay Dr. Anthony Yu, ang director ng Department of Traditional Chinese Medicine. Iniisip niya na kung may pagkakataon, kakausapin niya si Dr. Anthony Yu at matututo ng kaalaman sa tradisyonal na gamot ng China. Sikat si Dr. Anthony Yu sa northern suburbs. Kung hindi man lang siya makapagamot, ang kalagayan ng pasyente ni Dr. Winston Liu ay hindi simple. Sa puso ni Brian Ye, nagpasalamat siya na hindi siya nagmadali kanina. Kung hindi, mabigat ang kanyang responsibilidad. Hindi siya magiging mayabang na isipin na kaya niyang gamutin ang hindi kayang gamutin ni Dr. Anthony Yu. Half-skilled lang siya sa tradisyonal na gamot ng China, at isang baguhan pa lang. Pero pagkatapos magpasalamat, mas lalo siyang na-curious sa kalagayan ng pasyente. Anong klaseng kalagayan ito? Bakit wala ring magawa sina Dr. Winston Liu at Dr. Anthony Yu? Ang isa ay eksperto sa tradisyonal na gamot ng China at ang isa ay eksperto sa Western medicine. Wala silang magawa. Ibig sabihin ba nito ay hindi ito magagamot gamit ang Chinese at Western medicine? Director Liu, pwede ko bang tingnan ang pasyente? Hindi maiwasang tanungin ni Brian Ye si Dr. Winston Liu. Ha! Nang marinig ang sinabi ni Brian Ye, nagulat si Dr. Winston Liu. Sinabi na niya na wala ring magawa si Dr. Anthony Yu, at hindi na kailangan pang tingnan ni Brian Ye. Pero ipinilit pa rin ni Brian Ye na tingnan. Iniisip ba ni Brian Ye na mas magaling siya kay Dr. Anthony Yu? Kung ganoon, masyadong mayabang si Brian Ye. Kahit na alam niyang talento si Brian Ye, at pinupuri siya ni Dr. Thomas Wang, pero hindi niya naniniwalang mas magaling si Brian Ye kay Dr. Anthony Yu sa tradisyonal na gamot ng China. Kahit na isang ordinaryong tao, alam niyang malawak ang kaalaman sa tradisyonal na gamot ng China. Ang pag-unlad ng medical skills ay nangangailangan ng matagal na panahon. Si Dr. Anthony Yu ay nag-aaral ng tradisyonal na gamot ng China mula noong kolehiyo at matagal na siyang nagtatrabaho sa larangan ng medisina. Mayaman na ang kanyang karanasan. Pero si Brian Ye, kahit na hindi niya alam ang specific major ni Brian Ye sa university, dahil nag-aral si Brian Ye sa UK, dapat ay nag-aral siya ng Western medicine. Sa tradisyonal na gamot ng China, half-skilled lang siya. Kahit na nag-aral si Brian Ye ng tradisyonal na gamot ng China, bata pa rin siya. 20 taon pa lang siya. Kumpara kay Dr. Anthony Yu, kulang na kulang ang kanyang karanasan. Kaya, kahit na may talento si Brian Ye sa tradisyonal na gamot ng China, imposibleng mas magaling siya kay Dr. Anthony Yu. Sa tingin mo ba mas magaling ka kay Dr. Anthony Yu sa tradisyonal na gamot ng China? Ang batang doktor na ayaw kay Brian Ye ay tumawa ng sarkastiko. Maliban kay Dr. Winston Liu, halos lahat ng doktor sa Gastroenterology Department ay ayaw kay Brian Ye. Pagkatapos tumulong ni Brian Ye kay Dr. Winston Liu para masuri ang kalagayan ni Molly Su noon, mas lalo silang nagalit dahil sa inggit. Kahit na tama ang hula ni Brian Ye, hindi pa rin nila iniisip na magaling si Brian Ye. Iniisip nila na swerte lang si Brian Ye noon. Paano magiging magaling ang isang doktor sa respiratory medicine sa gastroenterology? Paano pa ito magiging mas magaling sa kanila? Biro ba ito?
Anuman, hindi nila aaminin iyon. Ngayon, narinig nilang pupunta si Brian Ye kay Dr. Winston Liu para tingnan ang pasyente, at hindi siya naniniwala na makakagamot si Brian Ye sa tiyuhin ni Dr. Winston Liu. Kaya naman sinamantala ng batang doktor ang pagkakataong ito para insultuhan si Brian Ye. Kumunat din ang noo ng batang babaeng doktor. Kahit na hindi gaanong ayaw niya kay Brian Ye, hindi siya naging masaya dahil sa dalawang pagtatalo nila kay Brian Ye. Pero bilang miyembro ng Gastroenterology Department, ang kanyang impresyon kay Brian Ye ay hindi maganda. Nang makita niyang ipinilit ni Brian Ye na tingnan ang kalagayan ni Uncle Leo kahit na sinabi na ni Dr. Winston Leo na wala ng pag-asa, mas lalo siyang nagalit kay Brian Ye. Bigla niyang naisip na tama ang ibang mga kasamahan niya. Si Brian Ye ay ignorante at walang alam sa sarili. Director Leo, huwag niyo po akong maliitin. Wala po akong ibang ibig sabihin. Curious lang po ako sa kalagayan ng pasyente, kaya gusto ko lang po siyang tingnan. Nagulat si Brian Ye, at sa kanya naalala na ang sinabi niya ay madaling ma-misinterpret. Hindi na niya pinansin ang batang doktor, at tumingin lang kay Dr. Winston Leo na may pagkailang sa kanyang mukha. Hindi pinansin ni Brian Ye ang batang doktor, dahil wala siyang pakialam sa kanila, ayaw lang niyang ma-misinterpret siya ni Dr. Winston Leo. Kung ganoon, tingnan natin. Kahit na iniisip niyang hindi na ito kailangan, hindi tumutol si Dr. Winston Leo sa pagpupumilit ni Brian Ye. Dahil gusto ni Brian Ye na tingnan, hayaan na lang niya. Wala namang mawawala. Director Leo. Nang makita na pumayag si Dr. Winston Leo, nagmadaling magsalita ang batang babaeng doktor para pigilan ito. Sa nakalipas na 2 araw, nakita niya ang paghihirap ni Dr. Winston Leo dahil sa pag-asa at pagkadismaya. Ayaw na niyang maranasan ulit iyon ni Dr. Winston Leo. Ayos lang, tere na. Kumaway si Dr. Winston Leo, pinigilan ang batang babaeng doktor, at sinabing ayos lang. Titingnan lang nila si Brian Ye. Wala siyang pag-asa, kaya wala siyang mararamdamang pagkadismaya. Tama, paano magkakaroon ng pag-asa si Dr. Winston Leo sa taong ito na walang alam sa sarili? Naramdaman din ng batang babaeng doktor na sobra ang kanyang pag-aalala, kaya hindi na siya nagsalita. Dr. Brian, ito ang aking tiyuhin, si Donald Leo. Nang dalhin si Brian Ye sa intensive care unit, nakita ni Dr. Winston Leo ang kanyang tiyuhin na nakahiga sa kama at nakatulog ulit. Hindi maiwasang makaramdam ng lungkot si Dr. Winston Leo. Konti na lang ang oras na gising ang matanda sa isang araw. Hindi inaasahan ni Brian Ye na ang pasyente ay kamag-anak ni Dr. Winston Leo. Tumingin siya kay Dr. Winston Leo na nalulungkot, at hindi maiwasang magulat si Brian Ye. Lumalabas na kamag-anak pala ni Dr. Winston Leo ang pasyente. Kaya pala parang nagmamadali si Dr. Winston Leo kanina. Pagkatapos huminga ng malalim, kumalma si Brian Ye at seryosong tumingin sa matanda sa kama. Dahil alam na niyang kamag-anak ni Dr. Winston Leo ang pasyente, at isang mahalagang tao sa kanya, mas naging maingat si Brian Ye. Ito. Nang tumingin si Brian Ye sa matanda, bigla siyang nagulat. Ang matanda ay payat na payat, ang mukha nito ay kulubot, ang mga mata nito ay malalim na, ang kulay ng balat nito ay kulay abo, walang dugo at sigla. Sa pagtingin lang sa mukha ng matanda, alam na ni Brian Ye kung gaano kalubha ang kalagayan nito. Dr. Winston Leo, bakit naging ganito kalubha ang kalagayan ni Uncle Leo? Hindi maiwasang lumingon si Brian Ye kay Dr. Winston Leo. Base sa itsura ni Dr. Winston Leo kanina, malapit ito sa kanyang tiyuhin. Kung may problema sa kalusugan ng matanda, dapat ay nalaman na ito ni Dr. Winston Leo, at hindi dapat ito umabot sa ganitong kalubha. Kasalanan ko ito. Isang malalim na pagsisisi at pagsisi ang lumitaw sa mukha ni Dr. Winston Leo. Noon, dinala niya ang kanyang tiyuhin, si Donald Leo, sa Yanjing City para makasama sila, pero dahil sa iniisip ng matanda na may mga magulang na kailangang suportahan si Dr. Winston Leo, at may mga anak na nag-aaral, kaya pinilit nitong bumalik sa probinsya. Dahil masikip ang bahay sa Yanjing, kahit na nakatira na si Dr. Winston Leo sa Yanjing, maswerte siya dahil nakabili siya ng isang 4 na silid na bahay noong hindi pa masyadong mahal ang mga bahay sa Yanjing. Pero habang lumalaki ang kanyang mga anak, at lumipat ang kanyang mga magulang, hindi na sapat ang 4 na silid na bahay. Masikip na sila sa bahay. At saka, may reklamo ang kanyang asawa at mga anak. Iniisip nila na 2 na ang matanda sa bahay, at masyadong masikip kung may isa pang matanda. Wala nang nagawa si Dr. Winston Leo kundi pabulaykin ang kanyang tiyuhin sa probinsya.
Hindi niya inaasahan na pagkaraan ng isang taon, may nangyari sa kanyang tiyuhin, si Donald Leo, at tinago ito ng kanyang tiyuhin sa kanya hanggang sa lumubha na ang kalagayan nito. Nang ipadala na nila si Donald Leo sa ospital, lumala na ang kalagayan nito. Sa nakalipas na mga araw, nagsisisi at nagsasarili si Dr. Winston Leo. Hindi niya alam na sinampal niya ang kanyang sarili sa mukha. Lalo na nang masuri niya ang kalagayan ni Donald Leo at nalaman niyang lumala ang kalagayan nito dahil sa pamamaga ng tiyan, sinisi niya ang sarili, at nag-away pa sila ng kanyang asawa, at hindi na siya umuwi sa nakalipas na mga araw. Iniisip niya na kung hindi niya pinabalik si Donald Leo sa probinsya, hindi sana ito nangyari. Kung nakatira ito sa Yanjing, kung may pamamaga ang tiyan ni Donald Leo, malalaman niya agad ito, at hindi sana ito lumala. Dahil sa pagsisisi, ayaw na niyang sumuko, at gusto niyang maghanap ng paraan para gumaling si Donald Leo. Iniisip niya na ang pagpapagaling lang kay Donald Leo ang makakapagpagaan sa kanyang pagsisisi. Nang maisip ito, hindi maiwasang makaramdam ng sakit si Dr. Winston Leo, at tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Dr. Winston Leo, bakit mo naman sinisisi ang sarili mo? Masamang tumingin ang batang babaeng doktor kay Brian Ye. Hindi niya alam ang tunay na sakit ni Dr. Winston Leo. Bilang mentor at leader niya, hindi madaling sabihin ni Dr. Winston Leo ang mga bagay na ito sa kanya. Iniisip lang niya na sinisisi ni Dr. Winston Leo ang sarili dahil hindi niya nagamot si Donald Leo, at hindi maiwasang aliwin si Dr. Winston Leo. Kahit na hindi alam ni Brian Ye ang tunay na dahilan kung bakit nagsisisi si Dr. Winston Leo at ang ekspresyon sa kanyang mukha ay masakit, naramdaman niyang naintindihan niya ang damdamin ni Dr. Winston Leo pagkatapos mamatay ang kanyang lolo. Ano man ang dahilan, may dahilan. Noong araw na may nangyari sa kanyang lolo, mas malakas pa ang kanyang sakit, pagsisisi, at pagsisi kaysa kay Dr. Winston Leo. Ganoon ang mga tao, palaging hindi pinapahalagahan ang mga bagay habang mayroon pa, at pag nawala na, saka pa magsisisi. At saka pa nila napagtanto na hindi nila nagawa ang mga bagay na dapat nilang gawin noon, at magsisisi na wala na silang kasama. Tumingin si Brian Ye sa mukha ni Dr. Winston Leo na puno ng sakit at pagsisisi. Wala siyang sinabi, huminga lang siya ng malalim, inabot ang payat na kamay ni Donald Leo sa kama, at sinimulang suriin ang pulso nito. Kahit na alam ni Brian Ye na maliit na ang posibilidad na matulungan niya si Dr. Winston Leo, kahit na wala ring magawa si Dr. Anthony Yu, umaasa pa rin siyang subukan ang kanyang makakaya. Aba, nagpapanggap lang ba siyang sinusuri ang pulso? Iniisip ba talaga niyang mas magaling siya kay Dr. Anthony Yu? Nang makita na sinusuri ni Brian Ye ang pulso, tumawa ang batang doktor. Iniisip niya na matigas ang ulo ni Brian Ye, dahil sinabi na niyang gusto niyang tingnan, kaya nahihiya na siyang hindi tumingin, kaya tumingin na lang siya, pero nagpapanggap lang siya. Handa na siyang insultuhan si Brian Ye pagkatapos suriin ni Brian Ye ang pulso. Tumingin si Dr. Winston Leo kay Brian Ye na sinusuri ang pulso, at patuloy na sinisisi ang sarili sa kanyang desisyon. Wala siyang pag-asa kay Brian Ye. Abangan ang susunod pang mga kabanata ng The Mysterious Intern.